Olivia's POV. Lumapit ang labi ko rito. Sinalubong din niya ang labi ko na isang maalab at mariing halik. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong iikot sa batok nito ang mga braso ko. Carter also snakes his arms around my waist. Lumalim ang halik namin sa isa't isa. Naramdaman ko ang pagbukas ito sa master's bedroom. Isinandal niya ako sa bukas sa pinto. We are staring at each other. Hinihingal na napakurap ako habang ito, hingal din at matiim na nakatingin sa akin. Ang mga braso ko nasa leeg niya at ang isang braso niya nasa bewang ko. Mag-back out ka na ba pagkatapos mong simulan to? Tanong ko rito nang walang kurap. Naintindihan ko kung bakit mo ginawa yun sa akin nung gabing yon sa pamamalagi natin sa Barcelona dahil nakainom tayong pareho, right? Now that we are in our senses, I wanted to continue what we started that night, Olivia. Kahit sa gaming yon, gustong-gusto ng ikasakatuparan ng lahat. I just think about you. No, you just think about your woman, Cristel. Sinabi ko dito. At pareho tayo nang iniisip. Ayaw natin na makasira ng pangako sa kanya. Cristel is out of my reasons. And then what? Ngumisi ako rito. Kung di naman pala, then why did you stop that night? Hindi mo ba alam na parang desperada ako sa gabing yon? Did I ask you to stop? No, right? Pinahiya mo lang ako sa sarili ko, Carter. Mas tumiim ang mga titig nito sa akin. Napasinghap na lamang ako nang bigla nitong siilin ang labi ko. Napaimpit ako ng ungol nang bumaba ang labi nito sa leeg ko. Hindi ko namalayan kung paano nito naikalas ang wardrobe sa katawan ko. Naramdaman ko na lang bumaba pa ang labi nito sa rantad kong dibdib na nababalutan lang ng maliit na saplot. Napasinghap ako nang haplusin nito ang isang dibdib ko. Masuyong gumalaw doon ang kanyang mainit na palad at unti-unti yung dumausdos paikot. Hanggang naramdaman ko na lang pagkakawala ng mga dibdib ko sa saplot na iyon. Oh, Carter! Napahilinghing ako nang sa wakas natagpuan ng labi nito ang paka sa dibdib ko. Para siyang uhaw na sanggol. Napapaawang ang bibig ko at napapaangat ang katawan ko. Kung di pa ito ay nalalayan ng katawan ko, siguradong mauupos akong parang kandila. Huminto ito at tumingin sa mga mata kong namumungay. Nahahapong napatitig ako rito. Nakaramdam ako ng pagkadismaya nang huminto siya. Sa pagkakataong to, ipagpapatuloy ko to. Sa gusto mo man o hindi, Olivia? Humalik muli to sa labi ko. Naramdaman ko ang pagsara at paglock nito sa pinto ng master's bedroom. Then he drags me into the big bedroom. Di ko na rin pinigilan ang sarili kong alisin ang basang damit nito. Bumagsak to sa malambot na kama at bumagsak din ako sa ibabaw niya. Nagtama ang mga mata namin sa dilim ng buong silid. Napasinghap ako na ipagpalit nito ang posisyon naming dalawa. Ang lakas ng pintig ng aking puso. Napalunok ako kasabay ng ungol nang angkinin muli ng labi nito ang dibdib ko ng salitan habang ang isang kamay nito ay marahang naglalakbay sa mga hita ko. Napakapit ang kamay ko sa ulo nito, lalo na nang dumaustos na ang nagiinit na labi nito sa aking tiyan at puson. Huminto ito at walang pag-aanlangan nagubad sa harapan ko. Ramdam ko ang pamumula ng mga pisngi ko, lalo pa nang alisin na rin itong huling saplot sa katawan ko. Carter? Napapaigtad ang katawan ko nang pumosisyon ng ulo nito sa gitna ng aking hita. Halos hindi maputol ang pag-ungol ko, lalo na magsimula na itong pagyamanin ang pagkababae ko. Nasasabunutan ko na rin to at maringis nagsusubsob ang ulo nito sa gitna ko. Oh, Carter! Carter! Mariin ako napapikit at napapatingala dahil sa sarap na hatid niyon sa buo kong katawan. You want more, Olivia? Halos bulong nito. Yes, yes. Please, more. Parang nilalagnat kong pakiusap sa kanya. More, please. I want more. Iniliyad mo ang aking balakang. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin dahil sa oras na iyon may gusto akong maabot sa sarap na nararamdaman ko. Napadilat ako at literal na napamura dahil sa ginawa nitong pagbitin sa aking nararamdaman. Ngumisi ito sa akin, tsaka ito umangat sa aking ibabaw. Be a little bit patient, my wife. Anas nito na muling lumapit sa aking mukha. Lumunok ako at tumitig sa mga mata nito. Is it finished already? Namula ako at tinawanan niya lamang ako. Kinunutan ko ito ng noo. He kissed my forehead. Umangat to ng bahagya sa aking ibabaw. Napanunok ako nang ipinosisyon niya ang dalawang hita ko. Lumakas ang pagpintig ng dibdib ko nang maramdaman ko ang kanyang armas sa akin. Of course, hindi pa tayo tapos. We are just starting the heat, wife. I think you're already ready for this.
Ouch! Ouch! Napalakas ang tinig ko nung ramdam kong parang may matigas na bagay ang pilit na pumapasok. Para noong pinupunit ang butas upang ito'y makapasok sa loob ko. You are virgin? Humihinga ako ng malalim. Waring mauubusan ako ng hangin sa aking dibdib dahil sa sakit na aking nararamdaman. Lukot na lukot ang noo ko rito. What do you think? Na may lalaki ang binigyan nito bago pa ako ikasal sa lalaking mamahalin ko? Do you think that I am that easy to get? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang sinibasib niya ng halik ang labi ko. Hindi ito gumalaw sa ibabaw ko. Still, I feel so much pain at that moment. Oh Carter, you're really getting me crazy? Hindi matapos-tapos ang aking halinghing. Ang kirot na aking nararamdaman may halo na muling sarap. Carter, please, I want more than this. I want to feel the pleasure. Go on. Kakayanin ko. Kakayanin kita. Halos bulong ko rin dito. Umangat ang ulo nito at pumantay sa akin. He lustily stared at me. Nasa mata din ito ang naliliyo. Ramdam ko nagpipigil talaga itong gumalaw upang di ako masaktan. Please bear the pain, sweetheart. It won't stay any longer, I promise. Wika nito. Pumikit ako na mariin nang humalikto sa labi ko, kasabay na maingat na paggalaw nito sa ibabaw ko. Alam ko naman ingat na ingat din to. Tiniis ko dahil ang sabi nito hindi magtatagal ang sakit noon. I hold on to his promise. Tiniis ko pa ng ilang minutong pagniwi sa bawat pasulubong na galaw nito. Ang mga daliri ko halos na ibaon ko na sa kanyang braso. Hindi ito nagrereklamo. He kept on saying na mawawala rin yon at pilit niyang pinapaga ng sakit na nararamdaman ko sa bawat pag-ulos niya. Ang ungol na may halong kirot at tuluyan ng napalitan ng ungol nang walang kasing sarap sa buong pakiramdam. When Carter feels that I already moved on from the pain, unti-unti nitong binilisan ng paggalaw. All I want is we both enjoy it. We both feel the satisfaction that our bodies needed. Humarap sa akin ang mukha nito na puno rin ng pagnanasa. Ang malakas sa pagkakagalaw nito ay naging katamtaman na lang ang galaw. I hope you did enjoy it. Mahinang anas nito. Ang mga mata kong nahihilo pa rin sa sarap napangiti dito. Hinaplos ko ang mukha nito. Just continue. Until you get satisfied, Carter. Anas ko rin dito. Unti-unti na naman itong bumilis. Carter! Carter! I'm also coming, sweetheart. Oh, Carter! Napakapit ako sa braso niya. Nakapulupot sa katawan ko. He was behind me, kaya ramdam kong nakapaloob ako sa buong braso at katawan nito. Sa huling pagnakaw nito sa akin, na ramdam ko rin ang pag-abot ko sa aking suktulan. He seems freezing, at ganun din ang nararamdaman ko. Pareho rin kaming hinahabol ang hininga. Maya-maya, bumagsak ang katawan nito sa gilid ng katawan ko. Doon ko rin naramdaman na sobrang napagod ako sa unang pagdinaig naming yon. Ramdam kong hinihila niyang inaantok kong katawan sa dibdib niya. Hindi ako pumapalag habang nakaunan na ako sa braso nito. Ang namimigat na talukap ko pilit tumidilan. Tumingala at tumingin ako rito. Nagtagpo ang aming mga mata. He smiled a bit and he kissed my head. Rest, sweetheart, and gain your strength. Bulong nito sa akin. Pinagod mo ko? Paos kong wika dito. Ngumisi ito. Yes, because I like you to remember every detail of your first experience. Kitang-kita ko ang pagkindat nito sa akin. Yeah, I think it is all written on my wind now. Wika ko at unti-unti na akong pumikit na may kasamang ngiti sa aking labi. Ang huli kong naaalala ay ang magdiing paghalik nito sa aking noo. Sa aking kahimbingan, naramdaman kong parang may nanggugulo sa aking tulog. Pilit kong iminumulat ang aking mga mata. I saw Carter. He was kissing my cheeks and my ears. Napadilat ako ng buo. Madilim pa rin ang buong paligid. Can I have more, my wife? Carter, have you already gained your strength? Carter, nakikiliti ako. Halos pabulong ko rito na malakit tong humalik sa bandang leeg ko. I want more, Olivia. Anas nito nang tumingin sa mga mata ko. Napasinghap ako nang inalis nito ang puting kumot na siyang nakatakip sa hubad naming mga katawan. I feel ashamed. Ramdam ko talagang nagingit-ngit na magkabilang pisngi ko. Hindi na nga ako tuloy nakakaayaw nang pangibabawan niya ako ng kanyang buong bigat na katawan. May magagawa pa ba ako? Gayong nandyan ka na sa ibabaw ko? Ngumisi ito sa tanong ko. I like the way you speak. So natural. Of course, wala ka nang magagawa. Your unwillingness won't work on me.
Ngumisi rin ako. Ang dalawang kamay ko pumaikot sa batok nito. Baka di na ako maklakad yan bukas. Slightly, yes, Carter. Umabsent ka na lang bukas. Remember, we are the boss. Papasok man tayo o hindi, tatakbo pa rin ang kumpanya. Oh, ha? Coming from you? Yes, it's coming from your husband. Then he sexily smirked. Natawa ako at hindi nagtagal. Natahimik din ako dahil sa pagsiil nito sa aking labi. Katulad kanina, nabuhay niya ang natutulog kong katawan. Mula sa pangangalawang pagkakataon, narating namin ang rurok. Ramdam na ramdam ko ang pagbigat nito sa ibabaw ko. Hudyat yon na pareho na naming narating ang nais naming marating. Ilang segundo nakakaraan nang tuloy nitong binagsak ang katawan sa tabi ko. Are you satisfied now? Tanong ko rito na nahahapo. Dumilat to sa kanyang pagkakapikit. Ngumiti to ng bahagya at saka ako pinaunan sa kanyang dibdib. I am so much satisfied right now. Thank you. Napanunok ako. Para bang iba sa pakiramdam ko ang salitang thank you. Nang mag-angat ako ng mukha, nagtama ang mga mata namin. Thank you for what? Sa nangyari? Nawala ang ngiti nito at napalitan ng pagkunot ng noo. For everything, he answered. Tumango ako. Okay, you are very much welcome. Sagot ko naman sa pasasalamat dito. Hinalikan nito ang noo ko ng matagal. Sleep tight, my Olivia. Huling anas nito at saka ito pumikit at tuluyang nagpahinga dahil sa kanyang kapaguran. Huminga ako na mariin. Pilit kong inaalis ang pangit na kahulugan ng salitang pasasalamat ito sa akin. Thank you for what? Dahil sa pagbibigay ko ng sarili? Is it really required words after the deep intercourse with your husband? Husband? Really, Olivia? Di ba, mag-asawa lang kayo dahil sa papel? Tanong ko sa aking sarili nang tuluyan na tong nahulog sa kanyang kahimbingan. What's next, Carter? Anong sunod matapos tayo mahulog sa isang mainit at tukso? I know. I cannot tell what will happen next. Pumikit na lang ako at pilit ipinahinga ang pagal na katawan ko. Nagising ako dahil kumakalam ng sikmura ko. Unti-unti akong dumilat at tumambad sa akin ng tirik na araw na nagmumula sa labas ng teres. What? Past 10 na? Gulat na wika ako na mapatingin ako sa malaking vintage clock na nasa ibabaw ng bahagi ng malaking smart TV. Kumilos ako, pero agad na panguwi ng literal kong naramdaman ang hapdi at kirot sa pagitan ng aking mga hita. Shit! Ang sakit! Bakit ganito kasakit? Kahit ba hapdi, tiniis ko yon para pilit na makabangon sa aking kama. Napalunok ako na makitang may marka ng dugo sa kumot at matres ng aking kama. Is he proud of it? Natanong ko sa aking sarili. Di naman siguro dahil sa panahon ngayon, di na kailangan sa kanila kung virgin pa ang babaeng minahal nila. Dagdag ko pa. Mumuntong hininga ako. Diba, isang thank you lang na pala ako sa kanya matapos niya akong angkirin ng 2 beses kagabi? I just said. Mumuntong hininga muli ako. As I remember, wala lang sa kanya na malaman niya mula sa akin kagabi na isang birhen pa ako. Yes, it is not react to it. Oh, stop thinking too much, Olivia. Ginusto mong magpagalaw kagabi. Ngayon, wag kang magreklamo kung di importante sa kanyang nangyari. Pagnanasa lang ang nangyari kagabi. Pangaral ko sa aking sarili. Huminga muli ako ng malalim, tsaka ako tuloy ang tiniis ang hapding aking nararamdaman. Kailangan kong kumilos dahil kailangan ko ring pumasok kahit pa half day lang ako sa trabaho. Matapos kong tanggalin at palitan ang kobre kama at kumot, pinulot ko naman lahat ng saplot namin na nasa iba't ibang bahagi ng silid, tsaka pumasok na agad ako sa loob ng shower room. Nagbabad ako sa maligamgam na tubig sa tub. Yun ay upang maibsan ang kirot ng aking kaibuturan at pamamanhid ng buo kong katawan. After I take a bath, pumasok ako sa loob ng dressing area. Nagtataka pa ako habang nagbibihis nang may napansin akong maliliit na marka sa parte ng aking dibdib at hita. Biglang nag-init ang magkabila kong pisngi sa mga nakita ko. It is an obvious red small kiss mark around my breast and thighs. Inalis ko doon ang focus ko at itinuloy ko ang aking pagbibihis. Pagkababa ko, namataan ko si Manang Sabel na naglilinis ng sala. Ngumiti ako rito nang ngumiti ito sa akin. Magandang umaga, ma'am. Tumango ako rito. Ma'am, magalmasal na ho kayo. Tara't ipaghahain ko ho kayo. Ako na ho, kaya ko naman. Nakangiting pagtanggi ko rito. Sigurado ho ba kayo, ma'am? Tumango ako. Ma'am, pinapasabi ni sir na wag raw kayong pumasok at magpahinga na raw ho kayo. Kumunot ang noo ko. Bakit daw?
Sabi niya kasi may nararamdaman daw po kayo kaya hindi kayo nakabangon kanina para pumasok sa trabaho. Naku iha, may lagnat ka ba? Inuman mo kaagad ng gamot at nang di na yan lumala pa. Mahirap magkasakit ngayon. Parang biglang nag-init ang pisi ko sa sinabi nito na hindi ako nakabangon. Lumunok ako at umiling dito. Wag ko kayo mag-alala dahil okay na ho ako ngayon. Kinulang ng huata ako sa pahinga dahil nitong mga nagdaang araw sobrang busy sa office. Pag sinungaling ko dito. Ah, mabutit okay na ang pakiramdam mo, iha. Tara na't ipaghahain na kita. Umiling ako rito. Ako na hong bahala sa pagkain ko. Sige ma'am, kumain kayo ng marami. Okay, salamat ho. Dahil sa sobrang gutom, naparami ako ng kain. Well, 2 beses niya akong pinagod kagabi, kaya ubos na ubos ng lahat ng enerhiya ko sa aking katawan. Napangiti ako habang iniisip ang nangyari sa buong magdamag. Napapailing ako at napapangiting mag-isa. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Naiisip rin ba niya ang nangyari sa amin kagabi? Imposible siguro dahil sa tingin ko sa mga tulad niyang lalaki, ang pakikipagtalik sa isang babae, hindi isang malaking bahay. Dahil ito ay pagniniig lamang at walang mga damdamin. Lalo na't may Cristel siya. Nakaramdam ako ng kakaibang naramdaman ng maisip ang relasyon nito kay Cristel. Bago pa nga mahulog sa malalim na pag-iisip, agad ko nang inalis ito sa utak ko. Niligpit ko ang aking pinagkainan, tsaka naman ako lumabas at tumiretso sa kotse ko sa parking area. Nasa loob na ako ng aking sasakyan nang tumawag ang isang kasambahay namin ni Mommy. Nang malaman kong dahilan ng pagtawag nito, nagmadali akong nagmaneho ng aking kotse palabas ng subdivision na iyon. Pinahalulot ko kaagad ang kotse ko sa daan patungo sa bahay namin ni Mommy. Habang nasa daan nag-aalala ko sa kalagayan ng ina ko. May hypertension kasi ito ngayon, which is not normal. I need to go and check on her and ask her what is her problem, kung bakit ito ngayon sinumpong ng kanyang hypertension. Nasa malalim akong pag-iisip tungkol sa aking ina nang may namata ng mga mata ko sa gitna ng kalsada. Nakita ko may isang pamilyar na plaka ng kotse ang tumambad sa akin. It is the latest black Mercedes-Benz. Kotse niya yan ah. Kumunot ang noo ko. Pilit inaninag ang plaka kung yun nga iyon. Yes, it is surely his car. Kabisado kong kotseng ginagamit niya. Wait, bakit nandito siya sa parting tong lugar? Iniisip ko na lang na baka may lunch meeting to na pupuntahan ngayon sa lugar na yon. Out of curiosity, sinundan ko ang kotse kung saan patungo. Since along the way lang tinakbo niyon sa lugar na pupuntahan ko. Hindi ko dito inalis ang aking mga mata. Pilit kong inaaninag ang tao sa loob, ngunit dahil sa nakatinted glass ito, hindi ko na nga talaga makita. Biglang lumiko ang kotseng yon sa kaliwang way. Sinundan ko pa rin iyon, hanggang sa huminto ito sa isang class restaurant na nasa liblib na lugar. I stopped over away from the restaurant. Hindi ako nagpahalata, dahil alam ko kabisado rin ito ang kotse ko na ginagamit. It's confirmed. It's him. Namutawi sa bibig ko nung una itong lumabas ng kotse nito. Pagtingin ko sa kabila, nakita ko ang isang babaeng kabababa lamang din. My heart immediately pounds fast. Para ko nakaramdam ng hindi ko nauunawa ang pakiramdam. Well, ang babaeng kasama niya ay walang iba, kung hindi ang girlfriend niya, si Cristel. Umangat ang isang kilay ko. Stupid me. Bakit pa ba kasi naisipan kong sundan siya? Ano naman ngayon kung magkasama sila? Am I affected? No way. I am not affected. I am going to open the engine of my car nang may tumawag sa akin. It is my mom's maid again. In-update niya kung nahihilo si mommy dahil ang taas pa rin ang hypertension nito sa ngayon. Ayaw din itong makinig sa mga sinabi ng doktor para bumaba ang kanyang blood pressure. Ibinaba ko na sana ang cellphone ko na makita ko na may unread message ako. It came from Carter. Nakasaad sa mensahe nitong magpahinga na muna ako at wag na munang pumasok ng trabaho para makapaglandian. When I realized I was wrong with my silent accusation at hindi ko na itinuloy. I am wrong with my words dahil ito pala ang kasintahan niya. Mas inuna pa kitang sundan kaysa kay nanay ko na kailangan ako sa ngayon? Ha, I am so stupid. Nakalimutan ko, hindi pala talaga tayo mag-asawa, sa papel lang. Bakit kaya nakipagkita si Carter kay Cristel? At bakit tila nagsiselos at nasasaktan si Olivia? Mahal na ba nito ang asawa?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.